12 linggo ng buntis. Pumunta ka lang dito para magpa-check up. Bilang magiging ina, hindi ka masyadong maasikaso. Buti na lang normal ang tibok ng puso ng sanggol. Buntis ako. Oo, alam ko. Ngunit mahina ang kalusugan mo. Umuwi ka at alagaan mong mabuti ang sarili mo. Huwag kalimutan ng regular na pagpapatingin. Nasaan ang ama ng bata? Pitong taon ko nang mahal si Matthew Lin. Ngayon, may anak na ako. Pero hindi ako masaya. Anong ginagawa mo? Bakit ang tagal mong sinagot ang tawag? Nasa ospital. Wala akong pakialam kung nasaan ka. Dapat nasa bahay ka sa loob ng 20 minuto. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Kasalu. At, huwag gamitin ang pangunahing pasukan. Bilisan mo. King Si. Ito ang lalaki. 7 taon mong minahal. Ang tagal na nito. Ching Zai. Baka hindi na siya darating. Hindi niya magagawa yon. Maliban kung hindi siya takot makipaghiwalay ako. 7 taon. Kaya mo ba? Ano lang hindi ko makakaya? Sakto, 7 taon. Hirap akong humanap ng dahilan para makipaghiwalay sa kanya. Wala pang 1 minuto. Sa loob ng 1 minuto, darating siya dito nang nagmamakaawa. May galing talaga si Matthew. Napaamo niya ang isang tapat na alipin. Alipin? Sa paningin, hindi ako itinuturing na tao. Walang makakaalam. Bago ko nakilala si Matthew Lin, 3 taon niya akong pinagtiyagaan. Anong kinatatakutan mo? Terena, paglaruan nating dalawa. Ang babaeng to. King Si. King Si, huwag kang matakot. Narito ako. Gago ka. Nagpapakabayani para iligtas ang dalaga? Bugbugin ninyo ng gusto. Paano mo nasaktan ng kuya ko? Matthew, ingat ka. Ito ang kapalit ng pagiging bayani mo. Ito ang kapalit ng pagiging bayani mo. Mga tanggang magkasintahan. Anong ginagawa ninyo? Tigilan ninyo yan. Matthew, alam kong lalabas ka ng bahay dahil ito sa babaeng ito. Ano ba talagang nagawa niya para mabighani ka? Hanggang isusuko mo ang mana ng pamilya Lin? Ngayon naman para sa kanya, isusugal mo pa ang buhay mo. King Si, huwag kang matakot. Nandito ako. Noong araw na iyon, 7 araw siyang nasa koma, sa ospital. Noon, naisip ko, kahit nagbago na ang nararamdaman niya, bibigyan ko siya ng 7 pagkakataon. Ito na ang huli. Nakita mo, kahit 1 minutong huli wala. Ang galing mo, Matthew. Gaya ng inaasahan. Basta tawagan lang ni Matthew ako. Kahit anong ginagawa ng hipag na to, ibito ang lahat ng hawak niya. At agad na pupunta rito. Bakit mo ko minadaling pinauwi? Ano ng problema? Nakapaligid sa harap ang mga reporter kagabi pa. Sikat si Juan, kapag lumabas siya at nakuhanan ng litrato, sisiraan lang siya sa balita. Dito siya natulog kagabi. Wala kang pakialam doon. Pinauwi kita para magpalit ka ng damit ni Juan at linlangin ang mga reporter. Paano kung ayaw ko? Wala kang karapatang tumutol sa akin. Kung lalakad ka pa ng 1 hakbak, tapos na talaga ang lahat sa atin. CJ. Tara, magpalit ka't ibigay sa kanya ang damit. Sige na. Sabihin ko na nga, sige. Tapos na tayo. Sigurado ka ba? Kapag sinabi kong tapos, hiwalayan na to. Payag akong maghiwalay. King Si, huwag kang magmalabis. Matthew, huwag mo sana. Paapekto sa relasyon ninyo ni Ching. Mas mabuti pang umalis na ako. Mas mabuti pang mag-trending na lang ako. Okay lang. Huwag kang mag-alala, hindi kita pahihintulutang maapi. Sakto, iniisip ko pa naman, baka kumapit ka pa sa akin. Heto ang cheque na 0 milyon. Kunin mo ang pera at umalis ka sa paningin ko. Ngayon din. Matthew Lin, mula ngayon, quits na tayo. Hoy Matthew, aalis na talaga siya.
Maya-maya lang, luluhod yan sa pagmamakaawa, hintayin mo lang. Ayun na nga. Tingnan natin ang sinabi niya. Sigurado, malamang, mahal kong Matthew, nagkamali ako, di ako mabubuhay nang wala ka. Mahal naming user, ang iyong phone bill ay naipadala na sa'yo. Matatag pala siya ngayon, Lenny. Binigyan mo naman siya ng 10 milyon para maghiwalay. Di naman siguro siya tataka sa pera. Impossible, dati ko nang binibigyan, di naman ginamit. Saka, hiwalayan na to talaga. Kung tanggapin niya, ibig sabihin, tapos na ang 7 taon nating pagsasama. Sige na, wag na natin pag-usapan to. Dahil di pa tayo makakaalis, tayo'y magdiwang sa pagiging single ko. Anong singlehood? Nandito na ang bagong hipag mo. Halika, tayo'y magtagay para sa hipag. Tagay, 7 taong pagmamahalat, lahat ay mabibili ng 10 milyon. Lola, tama ka nga, ang pag-ibig ng lalaki ay may katapusan. Dapat mabuhay ang babae para sa sarili. Ngayon, naunawaan ko na, ang iyong mabuting payo. King C, simula ngayon, maging totoo ka na sa sarili mo. Hoy, Matthew, mahina ka na mula pagkabata. Sa kalagayan mong ito, hindi ka dapat magpuyat at maglasing. Kung gusto mo pang mabuhay ng matiwasay, hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganito. ininom ko dati ang halamang gamot na reseta mo. Epektibo naman talaga yun. Sino mag-aakalang pagkatapos ng ilang buwan, magkakaganito ako? Halamang gamot, yung binigay niyang. Gamot ni Miss Zai yun. Hindi ba't ikaw ang nagreseta noon? Anong kinalaman niya dyan? Si Miss Zai ang humanap ng espesyalista, nagbiyahe ng ilang beses, sa eroplano, at dinaanan ng hirap, para makiusap sa dalubhasa, sa tradisyonal na gamot, sa mga nakaraang taon. Si Miss Zai lagi, ang nagluluto ng gamot mo, araw-araw siyang nakaupo sa kalan, oras-oras na nagbabantay. Pagkatapos maluto, nag-iisip siya ng paraan, para inumin mo yun. Magiging diretso na ako, sa mga taong ito, si Miss Zai ang dahilan, kung bakit gumaling ka. Matthew, inumin mo habang mainit. Ang pait at baho nito, pwede bang huwag mo na painumin ito araw-araw? Matthew, dinagdagan ko ng licorice at pulot pukyuta. Hindi naman mapait. Tikman mo nga. Nasaan siya? Papuntahin mo siya rito. Ayon sa katulong, kahapon ay umalis siya may daladalang malita. Ano? Naglakas loob siyang lumayas. CJ, tingnan natin ngayon, gaano katagal siya magtatagal? Magandang umaga, Matthew. Magandang umaga, Dr. Andy. Umaga. Kagabi, sobrang late tayong nagpuyat, kaya dito na ako natulog. Hoy, nasaan si Camila? Wala siya ngayon. Umalis na talaga siya? Hindi niya yon magagawa. 7 taon ko siyang inalagaan. Sigurado ako, nagtatago lang yan ngayon, nagmamakaawa sa akin. O baka naman si Miss Zai, gusto lang magpahinga. Bakit di mo siya i-chat? Oo nga, Matthew, mag-message ka sa WeChat. Pag nakita niya yon, kahit saan siya, babalik yan. Aalis na ako. I-message mo na siya, ha? CJ, bibigyan ko siya ng tsansa. Nasaan ka? Umuwi ka't magluto. CJ. Nakolekta na rin ang tseke. Matthew, hindi niya gagawin yan. Maghihiwalay na ba talaga kayo? Hindi niya yan magagawa. Tatawagan ko na siya ngayon din. Papauwiin ko siya at magpaliwanag. Hindi, 7 taon kayong nagtagpo. Ninumero niya di mo sinavenyo? Para saan ko i-save? Lagi namang nakabuntot sa akin. Ayaw pang umalis. Ako, bigay mo cellphone mo. Paumanhit, ang tinawagan ay hindi maabot ngayon. Ang lakas ng loob magpatay ng phone. CJ, Camila, akala mo ba, di ako mabubuhay nang wala ka? Tingnan natin hanggang kailan to. Pagdating ng panahon, huwag kang lalapit para humingi ng tawad. Susubukan pa ba natin tawagan? Labindalawang linggo ng buntis. Sa endorsed abortion lang pwedeng tapusin. Camila, pinag-isipan mo na ba itong mabuti? Kung hindi, kausapin mo ng maayos si Matthew. Hindi na kailangan. Ang anak ay hindi panakot. O pantubos sa kompromiso. Sa totoo lang, pwede mo namang ipanganak. Para kaming dalawa ay magkakadugtong habang buhay. Kung maghihiwalay na, dapat tapusin ang lubusan. Natatakot ako baka pagsisihan mo. Anak mo rin to sa huli. Umpisahan na natin. Pasensya na. Dahil bilang ina mo, di ko mabigay ang masayang pamilya. Mas mabuti, hindi ka nalang ipinanganak.
Hay nako, magkaklase tayo noon sa high school. Nakasaksi ako sa love story ni. Di ko inakalang magwawakas ng ganito. Pero, dahil sa sobrang pagmamahal niya noon, sino ang mag-aakalang ganoon siya? Kalimutan na. Tapos na ang lahat. Kaya, ano ang balak mong gawin? Janya. Sa totoo lang, gusto kong bumalik para matuto ng fashion design kay Lola. Alam mo, gusto ni Lola na pamana ko ang fashion brand na Queen na pinaghirapan niyang itayo. Pero ako naman ang umalis, nasaktan siya. Ngayon, di ko siya maharap. Sasama ka ba sa akin? Hindi ako makakaalis ngayon. Eto na lang, may irerekomenda ako sa'yo, pinsan ko. Paboritong estudyante ni Lola Elisa, si Camden Son. Siya ngayon ang pinakasikat na artista sa showbiz. Camden Son, isang pangunahing artista sa bansa, nanalo ng 100 Flowers Best Actor sa edad 16. Tinawag na pangarap ng 700 milyong babae. Palakpakan natin si Camden Son. Makalipas ang 6 na taon, muling hinirang na Best Actor. Ang ating Camden, talagang matangkad at guwap, may pambihirang talento sa pag-arte. Susunod, ating ihahayag ang Best Actress Award. Ngayon, Hello, sinabi mong si Ching Ching. Sige, pupunta na ako agad. Ipagpaliban mo muna ang interview. May napakahalagang bagay ako. Mauna na ako. Hawakan mo ito para sa akin. sige. Sasabihin ko sa kanya. 3 PM mamayang hapon, magkita tayo sa styling room ng Rose Building, pero siya'y isang sikat na artista. Paano kung may kumuha ng litrato niya? Huwag kang mag-alala. Ayos lang yan. Ang lugar na yun ay para lang sa mga artista sa mga event, espesyal na makeup room ang nakahanda. Mahigpit ang seguridad doon, walang pagkakamali dyan. Maraming salamat talaga sa iyo, Janya. Gabi na, aalis na ako. Hoy, ano bang ginagawa mo? Simula't desidido akong magbagong, kailangan kong talikuran ang nakaraan. Panahon ng maging ako muli, aalis na ako. Paparating na siya. Savannah, pwede bang pumirma ka? Sa mundong ito, ako lang ang karapat-dapat kay Matthew Lee. Naku, yan ang tunay na superstar. Camila. Hayop ka, maghintay ka lang. Camila, akala mo ba pagpapalit ng itsura mo, mapapansin ka na ni Matthew? Makinig ka. Sa akin lang siya, hindi mo siya maaagaw. Hindi ako interesado sa basura. Kung gusto mo siya, sayo na. Tigil mo yang pagpapanggap. Akala mo ba pag-ikot lang ng daliri mo, lahat ng lalaki sa mundo, lalapit sa'yo, panaginip lang yan. Camila. Camden Son. Pasensya, nahuli ako. Okay lang, sakto ka naman. Tara na. CJ, Ano bang itinayayabang mo? Kung sikat ka man, baka bukas sisira na ang pangalan mo. Matthew, meron akong event sa Rose Building. Pwede mo ba ako sunduin mamaya? Sige. Kahit sikat ka pa, kaya mo bang pantayan ang mayamang pamilya? Abangan mong lulunurin kita. Guro, ito ang listahan ng paligsahan sa disenyo ng moda para sa tawang ito. Pakitingnan po ninyo. si King ay hindi pa rin dumarating. Guro, 7 taon na kayong naghihintay sa kanya. Baka hindi na siya babalik pa. Alam mo, buong buhay kong hinangad ang disenyo ng moda. Ang Queen Fashion Brand ay bunga ng aking mga sakripisyo. Ang paligsahang ito ay paraan ko upang makahanap ng tunay na magpapatuloy ng aking legasya. 7 taon ang nakalipas, ngunit si King pa rin ang pinakamatalino at may-ari ng likas na talino sa disenyo. Magandang araw po, mga hurad. Ang inyong nakikita ngayon ay isang strapless na gala gown. Ginamit ko ang maraming pink na satin at manipis na tela. Sa manipis na tela, maraming pink na perlas. Ang aking inukit na palamuti. Mga pink na perlas, nakatago sa lailayan ng gown. Kitang-kita sa bawat hakbang. Nagkakasundo ang bawat detalye. Ang gown na ito, mga hurado,
ay sagisag ng aking pag-asang, mga dalagang nasa rurok ng ganda, ay magniningning na parang mga perlas. Nakakabulag ang kinang. Salamat po. Nooy nagpatalikod siya sa akin upang sumali sa paligsahan. Nakatindig siya sa entablado, punong-puno ng liwanag at tiwala. Sa pagtingin ko sa kanya, para akong nakakita sa sarili kong bata. Lagi kong inasa na siya ang magiging tagapagmana ko. Ngunit sa huli, umalis siya para sa isang lalaki. Tuloy ka. Camden, hindi ba't nasa seremonya ka ng parangal? Bakit nandito ka? Guro, tingnan ninyo. Camila. Lola, lumabas ka. Ayokong makita ka. Lola, hindi mo to ginagawa para sa lalaki. Kaya mo bang isakripisyo ang lahat? Bakit ngayon ka lang lumapit sa akin? Lola, nagkamali ako. Nabigo kita, hindi kita nakinig, at walang puso kitang iniwan. Talagang alam kong mali ako. Noon, sinubukan kitang kumbinsihin. Sinabihan kitang huwag magpadala sa bugso. Ipinasa mo sa lalaki. Akala mo ba, ginawa ko to para lang mapigilan ka? Alam ko, darating ang araw na ito. Anak, bata ka pa, okay lang magkamali ng landas. Ang importante ay umurong ka sa tamang panahon at tumama sa tamang daan. Naiintindihan mo ba? Lola, huwag kang mag-alala. Magpapalista ako para sumali sa Queen Fashion Design Competition. Babawiin ko ang lahat na nawala noon. Mabuti. Yan ang matapang at ambisyosong Camila na kilala ko. Humanda ka na, CJ. Ang daming tao sa entrada kanina. Wala nang ibang paraan. Kailangan nating dumaan. Okay lang, nasa unahan lang ang sasakyan. Tara na. Camilaxi, nagtataka ako kung bakit di kita nakita ng 2 linggo. Nagpaganda pala para sa akin. Sino tong lalaking to? Naghanap pa ng kapalit. Camilaxi. Kaya pala ngayon, desidido kang makipaghiwalay. May bago ka na palang gwapo. Ano, di mo na ako kayang pagkakitaan. Ikaw na ngayong gumagastos. Kung gold digger man ako o handang magbigay ng walang hinihintay na kapalit, wala kang pakialam. Kailangan mo ng tulong? Hindi na. Sa pagharap lang, sa masakit na nakaraan, makakabukas ng bagong kabanata ng buhay. Tara na. Matthew, may alam akong lugar na masarap ang French cuisine. Puntahan natin mamaya. Kumain? Para saan? Di mo ba sinabi noon na delikado kumain sa labas dahil baka makunan ng paparazzi, kaya pinauwi mo ako para ipagdiwang ang birthday mo? Ano, di ka na natatakot na yon, Camila? Camilaxi, nauubos na ang pasensya ko. Mag-sorry ka na sa akin ngayon. Sumama ka na sa bahay. Kung hindi, mawawala ako sa iyo magpakailanman. Matthew Lin, baka noon, hindi ko sapat na naipaliwanag ang sarili. Kaya may ganitong maling akala ka ngayon. Kaya lilinawin ko na. Ngayon, isang beses at panghabang panahon. Makinig kang mabuti. Tapos na tayo. Wala na tayo. Sana ito na ang huling pag-uusap natin. Babae ka ni Matulin, kahit ayaw na kita. Hindi basta-basta. Makakakuha ng tira-tira ko, mga lab at tira-tira. Ang taong gumagamit ng mababang bahagi ng katawan, totoong mag-iisip ng parang hayop. At, nandito ang totoong babae. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi ko maintindihan. Hindi ito unang beses kong mag-uwi ng babae. Ano ba ang problema mo ngayon? Bakit ka obsesyonado kay Savanaye? Akala mo ba noon, lahat ng beses, natahimik ako sa mga kalokohan dahil nasanay na ako sa mga babae mong panandalian? Hayaan mong sabihin ko, nagkunwari lang akong bulag. Tigilan mo ang drama mo. Takot ka lang mawala ako. Noon natatakot ako. Pero nung una mong nasaktan mo ako, nawalan na ako ng pag-asa sa'yo noon pa. 7 taon na ang nakalipas. Nakoma ka ng 7 araw sa ospital, kaya binigyan kita ng 7 pagkakataon. Wala na tayong utangan. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Pasensya na sa nangyari, na nasaksihan mo ang gulo. Walang problema. Nga pala, naalala ko nung una kitang makilala. Maliit ka pala, na ganito lang ang taas. Hindi ko inakalang, lalaki kang ganito. Sa totoo lang, nung una kitang makita, gusto ko nang magpakalalaki. Noong mga panahong iyon, para ka mga bulaklak na namumukadkad. Masigla, at puno ng buhay. Mula ngayon, ako na ang magiging tagapagtanggol mo. Ikaw, ano ang sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, yung design competition. Nagdesisyon ka na ba sa design direction mo? Paano kung ganito? Ako na lang nang hindi gusto, ang maging model mo. Wala naman akong masyadong trabaho ngayon. Superstar. Nakadisenyo ako ng mga formal na damit para sa babae. Paano ka magiging model ko?
Hayaan mo, akong mag-analyze nito para sa'yo. Alaynan, Nitong mga nakaraang taon, karamihan ng contestants ay nakatuon sa women's formal dresses. Bukod sa paggawa ng tela at pagtatahi, bihira ang makabagong ideya. Bakit hindi magdisenyo ng menswear? Baka ikay mag-stand out. may punto ka. Pero, paano ko kayang bayaran ka? Superstar, Estudyante ka ng teacher ko at kaibigan ng pinsan ko. Paano kita sisingilin? Oh, pala, yung tatay ko ay bagong kumuha ng sastra. Gusto ko siyang irekomenda bilang mananahimo. Isipin mo na lang, tulong para masubukan ng kanyang skills. Baguhan kasi siya. Pwede tayong magkasundo sa presyo. pag ready na ang design sketch, kailangan ko rin ng mananahi. Kaya, siya na lang. Nakarating na ako. Ngayong araw, maraming salamat. Ililibre kita sa susunod. Superstar, paalam. Mag-ingat sa sasakyan. Paalam. Hoy! Sinasabi ko sa'yo, little troublemaker, ano na naman ang ginagawa mo? Ano bang ibig mong sabihin? Na walang masyadong ganap ngayon? Ang schedule mo ay puno sa susunod na 10 buwan. Okay, at saka, nabanggit mo yung bagong sastra na kinuha ng tatay mo. Baka naman, ang Sun Group nyo ay kumuha ng design director mula Milan, di ba? Ipagpaliban ng lahat ng schedule. Kanselahin ang lahat, bayaran ng mga penalty fees. Deal. Sobra kang mag-effort para mapabilib ang babae. Sige sa akin. Pagmamaneho. 41.2 degrees. Bumubuo na naman ng bagong record. Ikaw, kung gusto mong mabuhay pa ng ilang taon, kalmahan mo nga ang sarili mo. Lanan. Galit na galit ako, dahil sa babaeng, Kamilaksi. Ano man ang nangyayari sa inyong dalawa, wala akong pakialam. Nasaan ang medicine box ng pamilya nyo? Medicine box. Doktor ka, hindi ako. Ako pa ang tinatanong mo. Si Miss Camila ang nag-aasikaso noon. Paano ko malalaman? Ang gulo. Umusog ka. Ano ito? Pregnancy test report. Buntis si Kamilaksi. Gets ko na. Parang panlilinlang lang to para bumalik ako. Panggigilalas lang. Mukhang totoo talaga to. Naku po. Sabi ko na nga ba, may nararamdaman pa rin siya sa akin. Ngayon, bibigyan ko siya ng pagkakataong umalis. Pahiram ng cellphone mo. Hello, Jake Andy. Camila, may lagnat ako. Kung may sakit ka, pumunta ka sa ospital. Hindi ako doktor. Naman Naiintindihan ko nararamdaman mo, pero kung maghahagis ka ng cellphone, huwag yung sa akin, yung sa'yo na lang, okay? May lagnat ka na, humiga ka na. Iwan mo ko. Kung mamatay man ako, masaya na siguro siya. Ako. Lumabas ka. Dapat humiga ka na, Lumabas ka na. hinay-hinay lang. Umalis ka na dito. Di ko kayang tingnan ka ngayon. Alice! Mag-ingat ka at magpahinga, huwag kalimutan ng gamot mo. Nagbabadoyan na naman. Sa mga nakaraang taon, si Miss Camila lang ang nakakatiis sa kanya. Hello, Mrs. Eleanor. May nangyaring problema sa binata. Sige. Matthew, pinahanap ka ni Nat, nasa loob ka ba? Matthew. 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 Tulong. May tao ba dyan? Tulong. Matthew. Camila. Camila. Matthew. 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 Gising, huwag kang mamatay. Matthew. Matthew. Camila, ikaw nga talaga. Wala ka na bang galit sa akin? Alaynan. Basta ligtas ka, gagawin ko lahat. Camila. 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 Matthew. Sige na, bumangon ka na.
Nasaan si Camilaxi? Kanina ko pa siya tinawagan. Sabi niya, Salita niya ikabaligtaran ng gusto niya. Sabi ko na nga ba, hindi pa rin niya ako kayang bitawan. yang si Camila Zay na yan. Sabi pa nga sa akin, hiwalay na raw kayo, at ang mga lindaw, huwag na raw siyang guluhin pa. Isa lang siyang, katulong ng pamilya Lin. Akala mo kung sino. Ni hindi niya naisip, yung mga nakaraang taon, kapit tuko siya sa'yo, paulit-ulit na nanonambat, nakalimutan na kaya niya, nung nasa ospital ka, kahit pa namin siya paalisin, ayaw pa ring umalis. Umalis ka na, ayaw kitang makita. Hindi ako aalis. Sinabi na sa akin ni Ify Andy, nag-aalala ka sa pagkabigo ng bato, takot maging pabigat sa akin. Huwag kang mag-alala, nagawa ko na ang compatibility test. Sabi ng doktor, pwede akong mag-donate ng bato. Camila, alam mo ba, ang sinasabi mo? Alam ko, wala akong pakialam. Basta mabuhay ka. Hindi lang ba't, kahit mawalan pa ako ng buhay, ibibigay ko ng kusa. Camila, mula ngayon, hindi na kita bibiguin kailanman. Matthew, handa kang isakripisyo lahat para sa akin. Gagawin ko rin ito para sa, kahit ano ang kapalit. Camila, mahal kita. Pero nakakalungkot. Ayaw na niyang makita ako ngayon. Sinong ayaw kang makita? Hulaan mo. Hulaan mo kung sino nagpagdala nito. Gawa ni Camilaxi ito. Sabi ko na nga ba, may konsensya naman pala siya. Tumulong sa paggaling ko. Anong Camila Zay? Galing ito kay Savannah. Nabalitaang na ospital ka. Sinadya niyang ipadala ito. Ano nga sinabi mo? Bakit ka nagkakaganyan? Sige na. Humiga ka na, bilis. Dati, kahit konti, sakit ng ulo o lagnat, si Camila pa ang pinakaalalay. Pero ngayon, wala siyang pakpakita. Mukhang desidido na talaga siyang makipaghiwalay sa'yo. Camila Zay. Siya ba yung kaibigan ni Dr. John Iyalo? Kilala mo siya? Siyempre, noong nakaraang buwan, nagpa-opera siya sa O, nagpalaglag siya. Pinakiusapan pa ako ni Dr. Lu, na alagaan siya ng ilang araw. Buntis si Camila. Ano nga sinabi mo? Ano to? Resulta ng pregnancy test. Buntis si Camilaxi. Ganun ba? Ginagawa niya ito para bumalik ako sa kanya. Panandalian lang napakulo niya. Totoo ang pregnancy test result. Talagang buntis si Camila. Matthew, ni hindi mo alam? Itong si Camila Zay, ni Katie Ting ay hindi nagsabi. Siya lang ang gumagawa ng paraan. Nagpa-abort na lang bigla. Mukhang seryoso talaga siya. Bigyan mo ako ng telepono mo. Camilaxi, sino nagpalakas ng loob mo? Magdesisyon ng mag-isa, patayin ang anak natin. Inuutusan kita. Ngayon din, agad-agad, pumunta ka rito. Magpaliwanag kang mabuti. Matulin, nababaliw ka na? Loko ka talaga. Camila. Camilaxi, kung talagang mag-isa mong pinasya na ipalaglag ang anak natin, hindi kita patatawarin. Hello. Alamin mo para sa akin kung si Camilaxi ba ay nagpa-abort na noon. Bilisan mo. Umuwi ka na. Hindi ba kayo naghiwalay na? Bakit hinahanap ka pa niya? Huwag mo siyang pansinin, ituloy na natin. Camila. Ilang beses ko nang sinabi, tawagin mo akong Ate Camila. Naman, hindi naman tayo magkalayo ng edad. Huwag kang magpanggap na mas matanda ka sa akin. Nagpapanggap na mas matanda, mula sa pinsan, dapat igalang ang tawag sa akin na Ate Camila. Kung ganun, si Lola Elisa ang guro ko. Dapat, tawagin mo ako, Tito Son. Gusto mo bang masaktan? Mali. Bitawan mo ako. Pasaway ka talaga. Sige na, tapusin na natin. Camila. Ibig kong sabihin, pwede ba, maging bodyguard mo? Baka kasi si ex-boyfriend mo, maghanap ulit ng gulo. Yung pangarap ng 9 bilyon na babae, maging bodyguard ko. Hindi ba ang fans mo? Ako'y lalansagin. Sige na, bilis at umalis ka na. Ang assistant mo'y naghihintay sa labas. Nang matagal na. Paalam. Sigurado ka bang ayaw mo? Umalis ka na. Itong pasaway, ang lakas makalimot. Naalala mo pang iniwan mo ang telepon.
Matthew Lin. Nababaliw ka ba? Tama ka. Nababaliw ako para sa'yo. Ano ba yon? Nasiyahan ka na? Huwag mo akong hawakan. Matthew. Matagal na tayong naghiwalay. Kung patuloy mo ako, ikukulong dito. Ipapahuli kita sa pulis. Ikaw talaga ay isang walang puso. Kaya pala, naglakas loob kang magpaagas ng walang paalam. Labindalawa linggo, dinulot na pagpapalaglat. Sino ang nagbigay ng tapang sa'yo? Sarili kong desisyon ito. Wala kang kinalaman dito. Pakawalan mo na ako. Ano, nagmamadaling bumalik sa binatang yon? Kamilaksi, 7 taon kitang pinagsilbihan. Sa 7 taong ito, 10 milyon ang kinuha mo sa akin. Ngunit huwag mong kalimutan, 27 anyos ka na. Kahit ibenta mo pa sarili mo, isipin mo, sulit ka pa ba sa presyong yan? Gago ka. Matthew Lin. Huwag mong isiping importante ka, at huwag mo akong maliitin. Noong panahon ng paligsahang pampasyon, ako ang nagwagi. Maraming kumpanya ang naghahandang magbayad ng malaki para sa mga disenyo ko. Ngunit ikaw, para sa sariling karera mo, ang humiling ng mga disenyo ko. 10 milyon, kapalit ng kinabukasan ko. Sulit na sulit ka. Tama ka. May ambag ka sa tagumpay ko. Ano naman, sa mga taong ito, hindi ba't binigay ko lahat ng gusto mo? Pagkatapos ng lahat, marami na akong babaeng dinala. Hindi ba ikaw lang? Ang opisyal kong nobya, di ba? Matthew Lin. Nakakadiri ka na talaga. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ikaw rin naman ang may gustong bumalik, di ba? Ikaw rin ang may gustong bumalik, di ba? Nakalimutan ko ang phone ko. Camila. May kumuha kay Camila. Sinong may lakas ng loob na gawin yon? Matthew Lin. Matthew Lin, hindi ka makatao. 7 taon na tayong magkasama. Hindi ba ako tao? Hindi mo ba alam? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kagatin mo ako. Sige, kagatin mo na ako. CJ, ilang araw ka palang nakalaya, may bago ka ng kalokohan. Dati ang corny-corny mo, sa kama. Ang galing nito. Kagatin mo ako. Matthew, pasensya ka na. Gusto ko, too. Ibibigay ko sa'yo. Pwede ba? Kalagan mo muna ako. Ganyan ka na talaga. Di ba sana ayos lang tayo? Camila. 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 Ayos ka lang ba? Walang ginawa sa'yo yan si Matthew, di ba? Okay lang ako. Siya ang may problema ngayon. Bakit palaging, ikaw tong pogi boy, wala ka namang dating. Mabibigyan ka ba niya ng ligaya? Ikaw, Gago ka, Camden. yung basurang tinapakan ko. Ako na ang bahala. Huwag mo nang dumihan kamay mo. Ano? Nagsisisi ka na? Matthew Lin, ang sampal na ito ay para sa pagiging rebelde, sa pag-agaw at pagkulong sa akin. Ang pangalawang sampal ay para turuan kang maging disenteng tao. Tao ako, hindi aliping pwedeng utus-utusin at itapon kung kailan mo gusto. Makinig ka. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Lumayas ka sa buhay ko. At tandaan, kung maulit ang nangyari ngayon, sisiguraduhin ko, makukulong ka sa huli. Umalis na tayo. Kamilaksi. Akala mo hindi ako mabubuhay nang wala ka? Savanaye, pumunta ka sa bahay ko ngayon din. Agad-agad, hindi na dapat maghintay pa. Maghintay ka lang. Natakot ka ba kanina? Ako dapat ang nagtatanong yan, di ba? Pero, ang galing ng ginawa mo kanina. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong maging bayaning tagapagligtas. Sa totoo lang, matagal ko nang hindi nakita ang ganitong panig ng sarili ko. Sa mahabang panahon kay Matthew Lin, sinikap kong maging masunurin at mabuting tao. Ang dignidad ko, tiwala sa sarili, unti-unting nawala, nakalimutan ko na. Kung sino ang dating Kamilaksi noong una, pero ngayon, bumalik ang pakiramdam na iyon. Ang nadama ko noon, parang nakakawala ng tali.
Ito ang Camila Zai, na kilala ko noon. Ang nangyari kanina. Nagbigay sa akin ng bagong inspirasyon. Bubuo ako ng koleksyon ng mga kasuotang pambabae. Ang tema, tatawagin kong pimuling pagkab... Sana makatulong ito sa mga babaeng nahihirapan na manumbalik ang tiwala sa sarili. Sinong nagsabi, kailangang magbihis na parang prinsesa para lumabas sa entablado? Ang mga babae ay pwedeng maging astig at may kumpiyansa. Magandang ideya. Mukhang nakalipat ka na talaga. Akala ko dati, malulungkot ka ng matagal. Hindi ko inasahang makakalimot ka. Hindi ako malulungkot. Ang mga karanasang ito, magiging inspirasyon ko sa pag-usad. Nagpapaalala itong magsikap pa, para hindi masayang ang kabataan ko. Hindi masama. Akala ko pagkatapos niyang iwan ang diset ng maraming taon, manghihina na ang galing niya. Hindi ko inasahan na matalas pa rin ang mga ideya niya. Sinabi ni Camilang, pupunta siya rito ngayon. Nakarating na ba siya? Nasa pintuan na siguro siya ngayon. Tingnan natin. Ngayon, sa pagbibigay ng regalo kay Master Eliza, dapat magsumikap ka. Ang pagpanalo sa paligsahang Pirena ay sigurado na. Ang korona ay ating makakamit. Handa na ang lahat. Pero nabalitaan kong siguro Eliza ay napakatangi ang ugali, matigas din ang kanyang ulo. Pumayag kaya siya? Nagsiyasat na ako rito. Mahilig siguro Eliza sa mga antigo at alahas. Kahit gaano siya katangi, di niya tatanggihan ang pabor natin. Ayos yan. Kapag nanalo ako sa paligsahang Reyna, magiging sikat ako sa buong internet. Gusto kong makita kung sino pa ang mga asal sa akin bilang peking social era. Camila Zai, anong ginagawa mo rito? Narinig mo sigurong may bagong girlfriend ang kapatid ko, kaya hamarang ka para magmakaawa. Grabe ka magpakatanga, naikagulat ang pagmamakaamo mo. Ang ganitong kabastusan, wala pang gumawa noon. At wala ring gagaya. Ang sinasabi mo ba, bagay na walang katulad at hindi na maulit pa? Ikaw, Tigilan mo na ang salitaan. Nagpapasikat ka lang sa konting taon mong pinag-aral. Ang paghahambing sa edukasyon, gawain yan ng mga galing sa laylayan. Ang anak kong si Riley, tunay na sosyalera. Papasok na sa mundo ng moda. Sasali na siya sa pinaka-prestihiyoso Reyna Fashion Design Competition. Nagkataon naman, sasali rin ako sa Reyna Fashion Design Competition. ikaw, sasali ka sa paligsahan. Nangangarap ka ba o ano? Isa ka lang pala muning asawa na inaalagaan ng kapatid ko. Mas mabuti pa, tanggapin mo na ang katayuan mo. Tama. Nagsisimba ka ng may daladala, murang prutas para kay Guro Eliza. Ha ha ha. Nakakatawa ka talaga. Nipinto ni Guro Eliza, di mo maabot. Naku, Guro Eliza. Guro Eliza. Oh, Ginoong Eliza, narinig ko kamakailan lang, nanumpaan kayong muli bilang tagapangulo ng komite ng mga disenyador. Maligayang bati. Pagbati. Ginoong Eliza, ako po ay Mawalang galang na pakiusog po kayo, Ginoong Eliza. Ito ang anak kong si Riley. Sa paligsahang ito, basta't siya ang hiranging kampiyon. Ang aming grupo ang sasagot sa lahat ng gastusin at premyo ng kompetisyon. Hindi nangangailangan ng sponsor ang DQ. At saka, ang disenyong pampanahon ay hindi nakadepende sa pera o katayuan. Talentong tunay, ang mahalaga. Camila, umakyat na tayo. Binibini Camila, ako na po. inay. Yang si Camilax, babaeng umaasa lang sa anak ko. Paano siya nanalo para mapansin ni Ginoong Eliza? Ginamit niya yung mga pandaraya niya sa kapatid ko para mauto si Ginoong Eliza. Sabi ko na nga ba, pero may punto si Ginoong Eliza sa kanyang sinabi. Talent-based ang kompetisyon, ang kanyang kagalingan sa pag-aalila. Akala ba niya makakalaban niya yun? Tama. Pagdating ng panahon, mapapahiya lang siya. Nako. Ang ganda talaga ng best idang ito. Tiyak na mananalo ito. Sino nagsabing talent lang ang basehan sa disenyo? Basta't may pera ka, makakampiyon pa rin ako. Wow! Ang astig nito, hindi ko akalaing ang mga damit pambabae ay pwedeng ganito. Tama ka, at si Camila Zai na naman. Camila Zai. Wala ka namang iba kundi isang parasito na pinatatagal sa ng kapatid kong lalaki. Alam mo ba talaga kung ano ang disenyo? Ngunit nang ahas kang sumali sa isang high-end na kompetisyon tulad ng Queen. Ang tinatawag niyang pag-aalaga sa'yo. Pwede mong balikan at tanungin siya sino ba ang tumulong sa kanya? Buuin ang kanyang design team noon pa? At sino ang nagpalawak ng kanyang negosyo? Kaya, huwag mong sobrang pahalagahan ang inyong pamilyang Lim. Tigilan niyo ang pagpapasikat sa sarili niyo. Wala ka namang iba kundi isang yaya, bukod sa paglalaba at pagluluto. Ano pa ba ang kaya mong gawin?
Maya-maya, maghintay ka ng kahihiyan mo. Pag nakaunang gawa ng iba, tapos walang hiya, sumali sa design competition. Ang tunay na kahulugan ng kahihiyan. Ikaw. Ha? Really, Lynn, anong ginagawa mo? Siyempre, gusto ko lang makita kung paano mapapahiya ang isang tao na hindi man lang makapag-presenta ng disenyo sa finals. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Really, Lynn? Dati, akala ko tanga ka lang. Hindi ko inakalang, ganito ka pala kasama. May tao ba dyan? Dalhin niyo siya sa presinto. Dalhin din ang surveillance footage. Camille Zay. Paano mo ako Gina ganito? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Lin. Paano mo ako nazaling? Tagapagmana ng pamilyang Lin. Sandali, sabihin sa mga reporter. May dinakip sa presinto dahil sa pagnanakaw ng tiket at sadyang pananakip. Kapag may nagtanong, sabihin niyo si Really Lin. Lin, yung Lin Group. Dalhin niyo na siya. Camille Zay, kadiring babae ka, hindi kita papatawarin. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Malugod nating tanggapin ang susunod na contest. Camille Zay, bigyan natin ng masigabong palakpakan para sa susunod na kalahok. Camille Zay. Anong gagawin ko? Malapit na ang turno kung umakyat sa entablado. Hubarin mo muna ang iyong damit, tapos ayusin mo ang sugat mo. Sa akin na ang iba. Sigurado ka bang kaya mo ito? Huwag kang mag-alala, bilisan mo na. Bigyan natin ng mainit na palakpakan ang pagtanggap kay Camille Zay sa entablado. Mukhang ang kalahok na ito ay medyo kinakabahan, kaya muli, ating bigyan ng masigabong palakpakan upang tanggapin si Camille Zay na magningning sa entablado. Nakakabagot. Bakit hindi pa siya lumalabas? Kung hindi pa handa, mag-withdraw na lang. Huwag nang sayangin ang oras ng lahat. Tama. Magmadali ka na at mag-withdraw. Bibigyan natin ang kalahok ng huling 5 segundo. Kung si Camille Zay ay hindi lilito sa takdang oras, ito ay ituturing na kusang pag-withdraw. 5, 4, 3, ano to? Ang pangit talaga nito. Kaya pala matagal bago naisip to. Paano makakasabay sa ganitong antas? Ang kasuotang to, bagamat may kakaibang katangian ito. Subalit, ang mga bulaklak sa kasuotan ay salungat sa estilo ng damit, walang pagkakaisa. Hindi rin ito tugma sa tema ng disenyong inilahad. Sang-ayon ako kay Maestro Elisa. Ang gawang ito ay dapat tanggalin. Sandali lang, sinabi mo bang ang mga bulaklak sa damit ko ay di tugma sa tema ng paligsahan? Pero ito mismo ang pangunahing elemento na kumakatawan sa tema. Bigyan niyo ako ng ilaw. May papakita ko. Ang kanyang kinang, masikip ang oras ng paligsahan. Kahit masikip. Walang masama maglaan ng oras para sa ilaw. Eksakto. Gusto ko rin makita. Ano ba ang nakakamangha dito? Magsimula na tayo. Wow, ang ganda naman. Ang galing. Napakaganda. Maaari mo bang ipaliwanag? Ano ang konsepto ng disenyo na nagtulak sa iyo na pagsamahin ang bulaklak at ilaw magkasama? Sa totoo lang, sa orihinal kong disenyo, walang mga bulaklak. Kanina lang nangyari, nasira ang damit ko. Sa sandaling iyon, naalala ko si Maestro Eliza na nagsabi noon, ang disenyo ay hindi dapat kulot sa kasuotan lang, kundi nasa detalye nakatago. Kaya ginamit ko ang bulaklak para takpan ang depekto ng kasuotan. Nagkalat ako ng sequins para suriin, kasabay ng lighting effects, upang makagawa ng presentasyon kasing linaw at kislap na hamog sa umaga. Para itong tuyong bulaklak na binuhay muli. Sige. CJ, ngayon, anyayahan natin ang ating live audience na bumot para piliin ang kampyon ng taong ito sa Queen Fashion Design Competition. Tingnan natin sa malaking screen. Ngayon, inihahayag ko
Ang ika-13 Queen Fashion Design Competition na kampyon, ang nagwagi ay Camila Zay. Binabati natin si Camila Zay. Camila. Maligayang bati sa pagwagi mo sa Queen Fashion Design Competition na may pinakamataas na marka sa kasaysayan nito. Ito ang regalong inihanda ko para sa'yo. Ang pagbibigay ng singsing bilang regalo ay hindi bagay, di ba? Bakit naman hindi ito bagay? Ang alam ko lang ay bawal magregalo ng relo. Ang pagbibigay ng singsing, bakit may tabu pa tungkol dyan? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kasi, Nako, huwag ka namang ganyan. Sa mga kabataan ngayon, sikat na sikat ang pagbibigayan ng singsing. Paano mo hindi alam yan? Ang tradisyonal mo naman, Camila. tinatawag mo akong tradisyonal. Sige, salamat na lang sa regalo. Tito Shen, Totoo namang mahilig sa singsing ang kabataan. Pero, karaniwan yan kapag nanliligaw na. Ang ganda talaga nito. Camila, suot mo ang singsing ko. Hindi ka na pwedeng tumanggap ng iba. bakit? Hindi mo ba sinabi na uso ang pagbibigay nito? Hindi. Pugita ka ba at ang dami mong singsing? Bakit mo kailangan ng napakaraming singsing? Leslie, tarantado ka. Laging naghahanap ng gulo, hindi ba? Aray, Para kayong dalawang bata. mukhang may nabangga sa likuran. Titingnan ko. Hoy, hindi bagay na ikaw ang lumabas. Ako na lang ang lalabas. Camila. Walang hiya ka. Ikaw ang dahilan kung bakit na-detain ako. Ngayon, sinadya mo pang banggain ako ng kotse mo. Tingnan mong mabuti, ikaw ang unang sumemplang sakit. Ikaw. Kamilaksi, ikaw ang nagpadala sa anak ko sa presinto. Ang usaping ito, hindi pa kita napapatawad dito. Ngayon nagmalakas pa ang loob. Embretlet, tungkol sa nangyari ngayon, kayo po ang may kasalanan. Tungkol naman sa anak ninyo, ang dahilan kung bakit siya napadpad sa presinto ay dahil sa masamang ugali niya. Ikaw, Camila. Anong ipinagyayabang mo? Ngayon, ginawa mong peking aksidente. Para lang makapagpakita sa kapatid kong lalaki, hindi ba? Isang may bahay na nagpapanggap na mayaman. Sa kawalang kwentang klase mo, ang bagay lang sa'yo ay maglaba at magluto para sa kapatid ko. Camila, kaya pala ginawa mo lahat to, dahil sakin pala. Alam kong mahal mo pa rin ako. Ganito na lang, kapag nagpakumbaba ka ng tapat, babalik tayo sa dating ayos. sino ang nagpahintulot na bumalik kayo sa dati? Maestro Elisa. Kaya pala ito ang bantog na Maestro Elisa. Para sa akin ba ang pagpunta mo? Maestro Eliza, ang galing na talaga ng anak ko. Kung hindi lang sana may gumambala, bago pa man ang paligsahan, sa galing ng anak ko, siguradong siya ang mananalo. Hindi ko alam kung gaano siya kagaling. Pero, si Camila ang nagwagisa, disenyong paligsahan. Ano? Siya ang nanalo. Paano mangyayari yon? Kailan pa siya naging ganito kalakas? Dahil bulag ka, hindi mo nakilala ang perlas sa karaniwang mata. Matulin, sa paningin, ako'y isang ibon sa hawla. Ngunit ang di mo alam, ang dahilan kung bakit nasa hawla ang ibon ay hindi dahil wala kakayahang lumipad, kundi dahil kusang isinuko nito ang kalayaan. Ngayon, bumalik na ako sa mundong tunay na akin. Magaling, Camila. Binabati kita sa iyong muling pagsilang. Tara na, humanap tayo ng ibang pagdiriwang. Lagi ko pa lang, maling pagtingin kay Camila Zay. Tama ka. Dati akap na akap niya ako. Ngayon, bigla na lang tinalikuran ako. Noong una, minamaliit ko siya. Akala ko'y gaya lang siya ng mga babaeng pera lang ang habol. Pagpapasaya sa'yo. Para lang sa pera. Hanggang ngayon, saka ko lang siya nakilala. Ang tunay na Camila Zay ay nagniningning pala. Ang Kamilaksi na sinasabi mo ay iba sa kilala ko. Iisa ba tayong tao? Huwag mo na akong bigyan ng mukha. Pinupuri mo siya. Ganyan ka pa rin kakumpiyansa. Ingatan mo ang sarili mo. Maria. Tingnan mo sila. Lahat sila. Nabulag kay Camila Zay. Nawawala na sa sarili. At yang Camila Zay na yan, nakita mo ba kanina? Nagmamalakit nagwawagi. Akala niya sa pagsamantala kay Maestra Elisa. Maipagmamalaki niya ang kanyang kapangyarihan. Magpapakita ng kapangyarihan. Wala pa siyang ganoong kakayahan. Hoy! Bantayan mo ng mabuti si Kamilaksi. Gusto kong malaman kung anong masamang paraan ang gagamitin niya para manalo sa paligsahan. Camila. Camila. Si Camila na naman.
Walang hiya talaga siya. Ano ba ang maganda sa kanya? Mr. Matthew, inutusan ako ni Mrs. Eleanor na ilantad ang mga eskandalo ni Camila sa media. Gusto kong kumpirmahin sa inyo. Ipapadala ko na ba talaga ito? Mas madali pala kaysa inakala ko. Si Matthew ay kasalukuyang hindi available sa mga tawag. Ako na ang bahala sa kanya. Sabi ni Matthew, wala na siyang kinalaman kay Camila. Muli, susundin lahat ang utos ni Mrs. Eleanor. Camila, maghintay ka sa iyong pagkawasak. Tingnan natin kung ano ang gagamitin mong pang-akit kay Matthew. Camila, Ako ito. Matthew. Ako si Camila. Ayaw kong maniwala. Nasa aking kabataan at kagandahan, matatalo ako kay Camila, matandang bruha. sa Banaye. Umalis ka na. Maliban kay Camila, hindi ako hahawak ng ibang babae. Matthew. Hindi patas ang trato sa'yo ni Camila Zay. Bakit ka nagpapakatapat sa kanya? Tumingin ka sa akin. Saang aspeto ako pangit sa kanya? Matthew. Ramdam kong may nararamdaman ka rin sa akin. Bakit mo pinipigil ang sarili mo? Hindi mo kailangang magpakapigil. Bakit hindi mo subukan? Anong nangyari, Matthew? Matthew, Ikaw umuwi ka muna, maghahanap ako ng maghahatid sa'yo. pwede akong manatili dito kasama mo, Matthew. Layas ka na. Gising ka na pala. Heto, inumin mo na ang gamot mo. Oh, nga pala. Kanina ko pa nakikita, si Miss Savannah na umalis na may masamang ekspresyon. Akala ko ipapatulog mo siya dito. Kayabangan, ayaw kong maging pabigat. Nakakainis na. Eh si Miss Camila? Ano sa tingin mo sa kanya? Camilaxi. Siya. Iba siya sa iba. Oo nga pala. Nakita ito ni Ella habang naglilinis ng kwarto. Siya ang nakadiskubre. Mukhang bagay na naiwan ni Miss Camila. Ang naiwan dito. Sa tingin ko mas mabuting. Ibigay ko na lang ito sa'yo. Disenyo ni Camila. Tatlong araw ka nang, puyat ng sunod-sunod. Kung magpapatuloy ka, hindi ka kayanin ng katawan mo. Isang buwan na lang ang paglulunsad ng produkto. Bago yon, kailangan natin ng pinakamagandang disenyo. Mahihirapan tayong magtagumpay sa industriya. Salamat, Camila. Kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin. Sa bawat disenyong ginagawa niya, marami siyang kinukuhang impormasyon. Bakit ngayon ko lang nakikita ang mga disenyong ito? Matthew, ito ang disenyong ginawa ko para sa bagong produkto ng kumpanya. Tingnan mo. Yung mga naibigay mo sa akin, itinapon ko na. Ang paglulunsad ay kumakatawan sa pinakamataas na pamantayan ng kumpanya. Gagamitin ko ba ang mga disenyong pang-amateur? Gusto mo bang pagtawanan ako ng mga kasama? Tara na. Yun pala, sa likod ng lahat, si Camila ang masipag na nagtatrabaho para sa akin. Marami siyang sakripisyo. Hindi. Kailangan kong bawiin si Camila. Nasaan ang cellphone ko?
Bakit naka-off? Isang nakakagulat na eskandalo sa disenyo, si Camila Zay na tinaguri ang Reyna, sinasabing naging tanyag sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Sa wakas, muling pagbangon mula sa ibig sabihin ba nito'y muling pagsilang sa kama? Umalis ka sa mundo ng disenyo kasi Kalokohan. lumabas ka. Camila, nakita ko na ang lahat ng chismis online. Personal kong usapin yan, wala kang kinalaman dito. Umalis ka sa bahay ko. Camila, gusto lang kitang tulungan. Babae ka, sa ganitong uri ng chismis, habang nagpapaliwanag ka, lalo lang lalala. Kaya, ipahayag na natin ang relasyon natin. Sa ganon, mawawala ang mga chismis ng kusa. Ang pagpapaliwanag mo ay pagsasamantala sa katanyagan para baliwalain ang mga pagsisikap ko. Kapag pumayag ako, para akong hihila mo. Sa ibang hukay, makinig ka. Ang hukay mong apoy, hindi na ako muling lulundag dyan. Lumabas ka sa bahay ko. Umalis ka. Camila. Ayaw kitang makita. Kahit anong paraan ang gamitin mo, alamin mo agad kung sino nang lait kay Camila. Gigibain ko sila. Mr. Matthew, hindi ba ikaw ang nagpagawa nito? Ako. Ganito pala ang kahulugan ng muling pagbangon. Alisin ang mga babaeng pang-alila sa disenyo. Matthew. Savannah. Akala ko dati, maarte ka lang, hindi ko inakala na magiging ganito ka brutal. Sino ang nagpahintulot sa'yo na magkalat ng kasinungalingan at saktan si Camila? Matthew, ako. Huwag mo akong hawakan. Matthew. Mali ang pagkakaintindi mo. Tinanong kita noon. Lasing ka at sinabi mong, wala ka nang pakialam kay Camila. At pinaalis mo pa siya. Paano mangyayari yon? Wala akong maalala niya. Matthew. Camila. Ang mga baho ni Camila ay ilalantad ni Mrs. Eleanor. Kahit ayaw mo, may iba pa siyang paraan para gawin yun. Matthew. Ang usaping ito ay wala talaga akong kinalaman. Naisip mo ba na, hindi lahat ng eskandalo niya ay peke, baka naman, sobrang ambisyosa lang siya, kaya naligaw ng landas. Impossible. Hindi ganyan si Camila. Nagpanik lang ako, napasabi ng mali. Huwag kang magalit. Kung ganito ka mag-isip, ano pa kaya ang ibang tao? Hindi ko siya pababayaan ulit. Hoy! Burahin ang mga balita tungkol kay Camilaxi. Takpan mo yan. Mr. Matthew, hindi naman ayaw ko. Kumalat na masyado ang balita. Maliban na lang kung, sa ngalan ng Lin Group, ideklara ang relasyon ninyo ni Camila. Baka may pag-asa pang. Gawin mo na agad. Bilisan mo. Camila Zay. Hindi kita pahihintulutang. Bumawi pa. Matthew. Huwag kang magalit. Uminom ka muna ng tubig. Sige. Hindi pa rin ako mapalagay. Matthew. Matthew. Basta't maipapahayag ko muna ang aking relasyon sa kanya bago maglabas ng balita si Matthew Lee. Ang paglilinaw ni Camila Zay ay magiging isang malaking eskandalo. Camila Zay, sisiguraduhin kong masisira ka. Mga netizen, sunod lang sa uso. At naambabash ng tao. Nag-iisip ba talaga sila? Paano kung ako na ang magpaliwanag para sa'yo? Hind. Kahit malaki ang epekto nito, hindi pa naman ito umabot sa punto ng kawalan kontrol. Kung ikaw ang maglilinaw, lalo lang lalaki. Ang isyong ito, para mo na rin, ikinahihiya si Camila.
Pero hindi rin natin pwedeng hayaan na lumala pa ang sitwasyon. Ang ganitong masamang chismis ay nakakasira talaga sa isang babae. Paano kung sa hinaharap, dala-dala niya ang mansang ito? Mahihirapan si Camila na magtagumpay sa disenyo, mawawasak ang kanyang karera. Tingnan nyo, lahat, mukhang nagbabago ang opinyon ng publiko. Mga contestant, mga modelo sa venue, pati na ang audience. Kahit si Henry ay nagsasalita para sa akin. Basahin nyo itong comment. Matagal ko nang hinala na ginawang sunog bagyo si Camila Zay sa internet para maging sangkala ng lahat. Alam kong anak ito ng Lin Group. Pagnakaw ng ideya at sadyang paninira. May video proof ako para patunayan. Si Riley Lin pala. Ang kumalat ng mga chismis na to. Ginamit tayong mga netizens bilang kasangkapan. Ang pamilya Lin ay kasuklam-suklam. Ma, hindi ba't inayos mo na lahat? Bakit nandito pa rin ang mga videong to? Ang mga video ng anak ko ay naging napakagulo na. Bakit hindi pa nabubura? Ano nang ginagawa nyo? Ma'am, hindi po namin sinasadya. Kahit anong delete ng IT department sa mga komento, paulit-ulit pa rin lumalabas. Hindi namin kaya labanan ng libo-libong netizens. Nasaan si Matthew? Malaking problema sa kumpanya. Saan ba siya pumunta? Sir Matthew, nagkagulo-gulo na po ngayon. Nagpost si Miss Savannah ng litrato nila ni Sir Matthew sa kama, sa social media. Dahil dito, puno na ng mga litrato ni Sir Matthew ang comments. Mga malaswang litrato kasama ibang babae. Ngayon hindi lang si Miss Savannah, pati reputasyon ng kumpanya ay naapektuhan na. Bumagsak na ang stock price ng grupo. Ano nang? Mga bata, huwag titingit. Nako, ang gulo-gulo ko talaga. Ano ba talaga ang nangyayari kay Matthew Lee? At sa iyo, bakit mo siya ginugulo ng ganito? Sa comment section, ng relasyon ng nobya niya, nagbayad ka ng bucks para mag-post ng malaswang litrato niya. Grabe naman, napakababa niyan, di ba? Kung talagang ininsulto niya ako, baka wala akong oras o gana para makipaglaruan sa kanya. Pero kung manggahas siyang insultuhan ng minamahal ko, hindi ko siya palalampasin. Mang-aapi kay Camila? Ginostol niya yan. Ha, ito pala ang lalaking nagalit dahil sa ganda. Talagang kakaiba ka. Mukhang tama ang pagkuha kay Camila Zay bilang fashion consultant mo ngayong pagkakataon. Ay, naalala mo pa ako. Negosyo lang ito, di ba? Bakit ang tagal niyang lumabas? Ayun na sila. Natutuwa ako't pumayag si Miss Camila, maging fashion consultant, sa fashion shoot ng Camden. Sana ay maganda ang ating pagtutulungan. Ako rin ay excited. Pero sa pagkakataong ito, sa tabi ng lawa ang shooting, kaya kailangang sumama si Miss Camila, sa aming production team, ng ilang panahon. Walang problema. Ayos, pumunta na tayo sa legal department, para pirmahan ang kontrata. CJ, Anong problema? Sa tabi ng lawa. Isipin mo na lang, ang ganda ng sunset, kami ni Camila sa tabing lawa. Magkahawak kamay, hindi to trabaho. Bonus na to. Camila. Talagang nakakabaliw ang pag-ibig sa mga tao. ikaw, tapos ka nang kumuha ng litrato. Natapos ko bago ka pa nakahilig. Huwag mo akong asarin. Aalis na ba tayo? Tara na. Alam mo ba, ang ganda pala ng tanawin dito. Tingnan mo dyan. Anong ginagawa ninyong dalawa? Camila, iniwan ko ang maraming trabaho sa kumpanya. Pinuntahan kita dito ng malayo, tapos kasama mo itong gwapong to. Naglalandian kayo kung saan-saan. Anong ibig mong sabihin? Matthew Lin, wala nang natitira. Sa pagitan natin, maging aware ka sa lugar mo. Camila, hi. Tapos na ako kay Savannah. Pangako ko, hindi na siya babalik para hanapin ka. Matthew. Dito ka pala nakatago, ang tagal kitang hinanap. Binilhan kita ng paborito mong damit pan sa loob. Mamaya pagbalik natin sa kwarto, isuot ko to para sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ang ganda. Ito ba ang pagputol mo ng relasyon? Camila, makinig ka muna. Huwag na magpaliwanag. Sa totoo lang, hindi rin naman ako nag-iisa dito.
Camden, sa tingin ko sapat na ang litrato para sa magazine. Ipasyal mo naman ako, dalhin mo ako sa magagandang lugar. Sige, tara na. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba nakikita ang gulo natin? Matthew. Ngayong araw, si Tita Eleanor ang nagpakuha sa akin. Dapat daw namin saluhan ang charity event para ayusin ang imahe natin. Pakialamera. Hoy. Guwapo, libre ka ba mamayang gabi? Isama mo ang nobyo mo sa charity event namin. Suportahan natin ang may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. Pagkatapos ng event, may pagpipilian tayo ng charity goddess. Nobya. Hindi kami. Oo kami. Sige, sasali kami. Magkita tayo mamaya. Paumanhin, Camden, para matigil na ang paggulo ni Matthew ulit. Pasensya sa abala, i-explain ko na sa kanya. Hoy. Anong i-explain? Gagawin kitang pinakamaganda. Charity goddess mamaya. Lahat ay welcome sumali sa charity performance natin. Ang performance ng sinuman na makakakuha ng pinakamaraming donasyon ay tatawagi pinakamagandang charity goddess. Gagamit tayo ng pamamaraang frisbee para pumili ng mga performer. Anong maganda sa babaeng yun? Camille Zay, sirena ka, pangahas ka, gusto mong manokso kay Matthew, ngayon talagang mapapansin ka. Matthew, CR muna ako. Sino mang matamaan ng frisbee ay dapat mag-perform. Camila. Hindi ko inaasahang makita ka dito. Anong pagkakataon? Magpe-perform ka ng gusot ang damit. Tignan natin kung makapagmalaki ka pa. Pasensya na, Camila. Tingnan mo ito. Paano ka naaarte sa entablado? Napili na ang bisitang performer. Palakpakan natin ang magandang babae. Nakahuli ng frisbee upang magtanghal sa entablado. Camila, hindi mo naman balak talaga. Nakatanghal ka na sa maraming tao. Sumuko ka na. Hindi ko kailangan ng pasya mo para sa akin. Camden. Ang charity gala ngayong araw ay para tumulong sa mga batang bingi at pipi upang makalikom ng donasyon para sa kanila. Ang susunod kong pagtatanghal ay para sa kanila. Sana makatulong ito sa kanila na magkaroon ng bagong buhat. Pusong nagpapasalamat. Nagpapasalamat para sa iyo. Kasama sa aking paglalakbay, nagbigay lakas na maging ako. Salamat. Ayon sa estadistika, ang butit magandang binibini, ginawaran ng pinakamagandang diyosa ng pag-ibig sa gabi. Maligayang pagbati. Salamat sa inyong suporta. Tapos na ang ating pagdiriwang. Umuwi na kaya tayo? Tara na. Tara na, Matthew. Salamat talaga sa iyo ngayon. Kung talagang nagpapasalamat ka, lutuan mo ako ng masarap. Tigil. Bagko, Camden. Huwag mong habulin. Camden. Hihihi. Dalagita. Sino ka? Ano nang gusto mo? Anong gusto ko? Siyempre, makipagsaya sa'yo. Laro tayo ng konti. Bitawan mo ako. Ikaw. Tatakas ka pa? Bulag ka ba? Pangahas kang magnakaw. Hindi. Hindi ako yun. Isang sikat na babae ang may gawa. Binigyan niya ako ng pera. Siya ang nagutos na nakawin kita. Isang sikat na babae? Si Savani Yeba ang tinutukoy mo? Buisit. Nasa panganib si Camila. Tatakas ka pa? Aray. Akala mo makakatakas ka? Ikaw. Tulong. May tao ba dyan? Saklolo, bitawan mo ako. Kahit sumigaw ka ng todo, walang sasagip sa'yo. Aroy. Ayos ka lang ba, Camila? Camila, huwag kang matako. Nandito ako. Matulin. Ingat. Umalis ka na. Maghintay ka lang.
Ayos ka lang ba? Dahan-dahan lang. Bakit mo? Sinalo mo yung tama para sa kanya? Hindi naman tumama, di ba? Salamat at dumating ka agad. Tinatanong kita kung bakit. Ipinagtanggol mo siya. Ikaw, ano na nangyari sa'yo ngayon? Ngayon ko lang nakita na nagalit ka ng ganito. Sa puso mo ba? Mahal mo pa rin siya? Camden, alam kong parang kapatid ang turing mo sa akin. Pero pagdating sa amin, Sinong nagsabing kapatid kita? Camden, Camila Zay. Wala akong pakialam kung nagkukunwari ka o hindi. Diretso na ako ngayon. Mahal kita. Talagang hindi inaasahan. Akala ko ay malinaw na ang sinabi ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin kitang kusang loob. Natanggapin ako. Kaya, tigilan mo na ang pagtrato sa akin bilang kapatid. maaaring ang mga investigador ito. Hindi maganda na makita ka rito. Pumasok ka muna at magtap. Ikaw pala. Camila, may sasabihin ako sa'yo. Ayokong makinig. Camila, kanina lang, muntik ka nang masaktan dahil sa akin. Doon ko natanto na ikaw ang taong mahal ko. Kaya, pwede ba tayong mag-usap? Sige na. Sabihin mo na agad ang gusto mong sabihin. Camila, pasensya na. Aminado akong noon, marami akong pagkakamali. Pero kay Savannah, sandalian lang iyon. Matagal ko nang gustong tapusin ito. Pero naantala dahil sa trabaho. Nangangako ako. Kapag naayos na ang isyong ito, lilinawin ko na agad sa kanya. Sige. Alam ba ni Savannah Hye, ang desisyong ito mo, makinig ka, hindi na tayo maaaring bumalik sa dati. Hindi ko maintindihan ang problema mo. Kitang-kita kong may nararamdaman ka pa. Nagbago na ako para sa'yo. Bakit patuloy mo ikinakapit ang nakaraan? Huwag mong kalimutan. Noong iligtas kita, 7 araw akong nasa ospital. Huwag kang maging walang utang na loob. Kanina lang, ako ang umilag sa iyo sa hampas ng pangil ng tao. Ang sinasabi mong utang na loob, kasama na ang 7 beses na pinatawad kita, bayad na lahat pati interes. Kaya, hindi mo na kailangang gamitin pa ang nakaraan para i-blackmail ako. Ganito ka na lang ba kalami dahil sa binatilyong iyon? Akala mo ba, gusto ka ng isang segunda manong katulad mo, taang tao lang ang tatanggap sa'yo? Gago, isang walang kwentang lalaki lang ang gagamit ng paghamak sa babae para takpan ang sariling pagkakamali. Matthew Lin, wala kang silbi kundi duwag na duwag. Pinagbuhatan mo ako ng kamay dahil sa kanya. Ha? Makinig ka. Kung makikipagtalik ka sa kanya, wala na tayo. Camden, ikaw, Ako, pasensya na. Di ko alam na may tao dito. Nakipagtalik ka talaga sa kanya? Camilaxi, nakakabigo ka talaga. Nakuha na niya siguro ang punto. Di ka na niya gagambalain. anong kalokohan to? Magbihis ka na agad. Sige. Sandali lang. Mukhang disappointed ka. Gusto mo bang maghubad ako ng todo? Ang drama mo kanina. Karapat dapat sa Best Actor Award. Ang bilis mong magbago ng mood. Camila, mali ako. Okay na? Akala ko mahal mo pa siya. Nagkamali ako ng akala. Pagkatapos ng utang na loob, wala nang koneksyon sa amin niya. Kapag nabayaran mo na siya. Kailan? Ang sa akin? Anong utang na loob ang mayroon ako sa'yo? Ang walang utang na loob mo. Sinong nagligtas sa'yo kanina? Nga pala, hindi pa ito lubusang naaayos. Kailangan kong alamin ang kalagayan. Huwag kang makikialam. Ako na ang bahala. Ang sino mang gagambala sa babae ni Camden Son. Pananabutan nila ang papalit. Kamusta? Pahabain ang pagstay sa kwarto. Sige. Mag-check out. Sir, kung mag-check out kayo, ipakita lang ang inyong room card. Narito ang 1 milyon. Palayasin niyo ang isang tao mula sa hotel. Sige, sino ang gusto ninyong paalisin? Son, how, you, Matthew Lin, saan mo nakuha ang karapatang paalisin siya? hindi lang siya paalisin. Itatakwil ko rin siya. Gusto kong maunawaan niya na may bayad ang pakikipagtalik sa babae ko. Bilisan niyo at palayasin ang artista. Na yan dito. Pasensya na, kumpirmahin ko lang po. Kayo po ba si Matthew Lin, ang General Manager ng Lin Group? Kung alam niyo pala ako, bakit hindi niyo agad sundin? Opo. Security Department, alisin lahat ng gamit. Sa kwarto 4,032 agad. Kwarto ko yan. Tama, kwarto nyo nga. Ha,
Sabi ng aming binata, dapat kahapon ka pa pinaalis. Binata nyo. Sino iyon? Ako yon. Ikaw. Nasiyahan ka ba sa mga preparasyon ko? Isang basura lang na hotel ito, di ba? Kumpara sa Lin Group ko, walang panama talaga. Hintay ka lang, bibilhin ko na to ngayon din. Hi, Ginoong Matthew, may masamang balita. Binawi ng Sun Group lahat ng bidding qualifications natin. Lahat ng negosyo ng Lin Group ay tuluyan ng nawala. Matthew. Hala, Matthew, ang ahensya ko, nakuha na ng Sun Group, pinatigil pa nila, lahat ng endorsement deals ko, ngayon maniningil pa sila ng malaking multa sa kontrata. Anong gagawin ko? Ang Sun Group? Bakit? Dahil siya ang bunso ng Son family sa Beachburg. Ang pinakamamahal na anak ni Chairman Son. Itinuturing siyang hari, at naglakas loob kang basyosan siya. Bahala ka sa buhay mo. Paano nangyari yon? Ikaw? Kung gusto mong mapanood ang drama, dapat talagang magpatayan. Umuwi ka't panoorin mo. O saka pala, naalala ko sinabi ko. Malayasin sila. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kaya kung maglakad mag-isa, bitawan mo. Camden Son, bakit mo itinago ang identidad mo? Hindi ko naman itinago yun. Lahat ng ito, galing pa sa matanda. Sa matanda sila takot, hindi sa akin. Pero, pag ginamit mo paminsan-minsan, sarap sa pakiramdam. Gusto kong malaman ng lahat na ang babae ni Camden Son ay hindi mapapakialaman. Tigilan mo ang kalokohan. Wasak na ang lahat ng meron ako. Ngayon, si Matthew na lang ang pag-asa ko. Matthew, uminom ka ng tubig. Ang mga litratong ito. Matthew, ako. Ikaw pala ang nagpahamak kay Camila, hindi ba? Aray! Sabanaye, akala ko dati, tanga ka lang. Hindi ko inakala, masama ka pala. Pagdukot at panggagahasa, kaya mo palang gawin yon. Hindi totoo. Matthew, pakinggan mo ako. Magpaliwanag ako. Huwag mo akong hawakan. Matthew, nagkamali lang ako sa init ng ulo. Hindi ko talaga balak yun. Ako, galit na galit lang ako, kaya, naghanap ako para turuan siya. Pero hindi ko alam, talagang hindi ko alam. Gagahasain nila si Camila. Kung hindi, kahit pa 100 beses ang lakas ng loob mo, hindi ko gagawin. Wala akong pakialam kung sinadya o hindi sinasadya. Ang katotohanan ng sinaktan mo si Camila ay hindi mapapatawad. Ngayon, mag-impact ka na. Umalis ka na rito. Hindi ako aalis. Matthew. 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 Naalis na ako sa kumpanya. Lubog na ako sa utak. Wala na akong natira. Hindi ko kayang mawala ka pa. Matthew. Ito ang kapalit ng pagsakit mo kay Camila. Bitawan mo ako. Matthew. Matthew, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako, please. Tingnan mo ako. Matthew. Matthew. Camila, Alangan. Ako si Camila. pinatawad mo na ako. Alangan. Camila, Ako si Matthew. Ako si Savannah. bakit ikaw? Matthew, kagabi, ang lakas mo talaga. Hindi kita may galaw kahit anong pilit. Paano nangyari yon? Bukod kay Camila, wala na akong naging ibang babae. Droga ba ang ipinainom mo? Eh ano kung oo? Kagabi. Masaya naman tayo, di ba? Layas ka. Savanaye, nakakadiri ka talaga. Matthew Lin, hindi na mababago ang nangyari. Pag-isipan mong mabuti kung paano mo pananagutan ito. Pananagutan. Savanaye, saan mo nakukuha ang kapal ng mukha? Para isipin na dahil lang sa nakatulog ako sa'yo, pananagutan kita. Si Camille Zay, kaya kang kontrolin ng ganun, di ba? Kung kaya niya, bakit ako hindi? Ikaw, akala mo karapat-dapat kang ikumpara kay Camila? Ang katulad mong, sakim sa oportunidad, at kumagna kumakapit, marami na akong nakilala. Gusto mong panagutan kita? Magising ka sa panaginip. Buntis ako. Ano? Sabi ko. Buntis ako. Anak mo ito. Nababaliw ka na ba? Bukod kagabi, hindi kita ginalaw. Kung may hahanapin kang mananagot, humanap ka ng tamang tao. Babalik ka rin sa akin. Halika.
Camila. Yung styling na ginawa mo para sa akin, sa fashion shoot, nanalo ng Best Costume Design Award. Maligayang bati. Salamat, ay. Nako. Ito. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Magpapalit na lang ako ng damit. Sige. Nay, bakit ka nandito? May trabaho pa ako. Teka, hintay ka muna sa labas? Nanay mo ako, bakit di ako pwedeng pumasok? Nagtataka nga ako kung bakit ayaw mo akong papasukin. Ikaw na talaga. May itinatago ka palang maganda dito. Tia Eleanor, nagkakamali kayo. Paliwanagan mo siya. Ano bang ipapaliwanag? Sa sariling haka-haka lang siya naniniwala. Ikaw ang manugang kong minamahal, di ba? Hala, salamat sa langit. Pagkatapos ng mahabang panahon, may nagawa na rin siya. Nakakatuwang bagay. Tia, Huwag mo akong tatawag na tiya. Nanay na lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang biyenan. May diving certificate ako. Pag nalaglag tayo sa tubig, una kang sasaluhin ni Camden. ikaw. Tara na. Dadalhin kita bumili ng singsing. Tiya, mali ang pagkakaintindi mo. Ito. Nanay ko pa rin siya. Tia Eleanor. Gusto kong maging girlfriend ni Matthew. Sana ay pumayag kayo. Demonita ka, nakalimutan mo na ba? Ang pinsalang dulot ng mga litrat, ipinakalat mo sa pamilya Lin. Gaano kalaki ang nawala sa kanila? Nangangarap ka pang makapasok sa pamilya Lin. Katawa-tawa ang pantasya. Buntis ako. Anak ni Matthew. Ano? Paano ka nakakatiyak na anak ito ng anak ko? Mga babaeng tulad mo, handang gumawa ng kahit ano para umangat sa lipunan. Ang dami ko nang nakita na ganyan. Ito ang litrato namin ni Matthew na magkasama. At ito ang pregnancy test report mula sa ospital. Nakasulat dito ang mga petsa. Maaari mong i-verify. Kung hindi ka pa rin naniniwala, kung ayaw mong magtiwala sa akin, ayos lang din iyon. Kapag mas lumaki na ang sanggol, sa loob ng ilang buwan, maaari kitang samahan para magpa-paternity test. Paniniwalaan muna kita. Pagkapanganak sa bata, papagawin ko silang dalawa ni Matthew ng paternity test. Samantala, sumama ka't mamili tayo ng alahas. Kailangan kong maghanda ng regalo para kay Emrek Sot. Sige. Ano sa tingin mo ang isang ito? Camilaxi. Hindi ba't kumapit ka na sa pamilyang Son sa Beachburg? Nasaan na si Mr. Son mo? Nalaman ko na ang totoo. Baka naman, iniwan ka na niya agad. Ang pamilyang Son sa Beachburg. Yan ang tunay na marangal na angkat. Kahit na sirili natin, ay hindi aabot sa ganyang antas. Isang babaeng tulad, gamit na ng anak kong itinapot. Pipiliin ka kaya ng pamilyang Son? Wala kang iba kundi, laruan lang ng mayayaman. Imposible. Payagan ni Son ang babaeng tulad mo. Camila, kanina lang, nakakita ako ng brilyong kasing laki ng itlog ng kalapati. Gawin nating singsing sa kasal. Gagawin kong pinakamalaki, kasal sa Beachburg. Isang malaking kasalan. Hindi ba taabot ng 100 milyon? And Blackson. Napaniwala ka talaga sa kasinungalingan ng babaeng ito. Sabihin ko sa pera lang ang habol niya. 7 taong nanirahan sa anak ko. Kumuha ng malaking bayad pinsala. Tapos nagkunwari pa na hindi siya kilala. Hindi ko lang matanggap na niloloko si Emerson. Ganoon ba? Kung gayon, ikakansela ko ang kasalang ito. CJ, Magdaraos kami ng mas marangyang kasal. ano? Camila, naaawa ako sa'yo, irog ko. Sa mahabang panahon, wala kang nakilalang tunay na nakakaintindi sa taong nagmamahal sa'yo ng buo. Huwag kang mag-alala, pagkatapos mong makapag-asawa sa amin. Kami ni Camden ay gagantay sa'yo ng nararapat. Hindi. Ayan, son. Totoo ang sinasabi ko. Siya'y isang malas. Huwag mo siyang patalinuhin. Tumahimik ka. Alam mo ba kung bakit ang kanang Lin ay mananatiling maliit na pamilya kumpara sa aming mga son? Dahil limitado ang pangarap ni at makaluma ang pag-iisip ni. Sabi nila, masamang ina sumisira sa 3 henerasyon. Sa inyong klaseng ina, hindi huunlad ang kaninyo. Kayong, Nakaka-stress. Ang saya-saya ko pa naman. Sinira ninyong lahat. Nakakawalang gana. Manager Emilio, alisin mo na itong dalawa, panira ng araw. Lumabas na kayo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sabi ko pala basin sila. Opo, Ginang. Son, mga tauhan, palabasin nyo. Nandito na naman tayo, mag-ina talaga kayo, at bitawan niyo ako, kaya ko namang maglakad, ako na ang lalakad. Camila, natakot ka ba?
Nanay, karaniwan, ay napakabait at mabait. Hindi mo ba iniisip na ako'y masamang biyenan at pabayaan si Camden? Tita, nagbibiro ka lang. Mabuti naman. Ngayon ko lang nalaman kung kanino minana ni Camden Sot ang kanyang ugali. Tara na, dadalhin kita ni Mommy para pumili ng mas malaking diamante. Tara na. Tita, Anong ginagawa mo sa bahay ko? Nasaan si nanay? Nagalit na naman siya, dahil kay Camila Zay. Kanina, habang namimili kami, ng nanay mo, nasalubong namin siya. At siya, dahil nakakapit na, sa pamilyang Son, minaliit niya ang nanay mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano nangyaring pumayag si nanay? Nasamahan mo siyang mamili. Matthew, nakalimutan mo na ba? May anak tayong magkasama. Akala mo ba tanga? Gusto mong ipasok ang anak sa labas, sa pamilya nating mga lit? Sa tingin mo ba, hindi ako maglalakas loob na saktan ka? Matthew, alam mo ba kung bakit ko pinili na lasonan ka noong araw na yon? Dahil, nakipagkonsulta na ako sa doktor bago yun. Noong araw na yon, ang pinakamainam na araw para sa akin. Nagpa-iniksyon pa ako ng pamparegla ng maaga. Kaya siguradong, anak mo to. Aba. Hindi ko inakala, ganito ka pala katusero. Mali ang tingin ko sa'yo noon. Ipapalaglag mo yan. sino nang may lakas ng loob patayin ang ako? Matthew, ito ang panganay na ng pamilyang Lee. Huwag kang magpakapilyo. Sa mga panahong to, alagaan mo ng mabuti si Savannah hanggang sa mga anak siya. Inay, kung ang pag-anak lang, ang basihan para manatili, di sana si Camilaxi. Huwag mong banggitin ang putang iyang iyon. 7 taon na siyang kasama mo. Ni isang itlog wala siyang naib. Naku naman. Si Savannah ang may silbi. Mabilis pang naglihi. Mahalagang apo ng pamilya. Sige, payag ako, pwede siyang manganak. Pero may kondisyon ako. Pakakasalan ko si Camilaxi. Anong sinabi mo? Tita Eleanor, ako na ngayon. Ako ang buntis sa apo ninyo. Hindi nyo naman papayag ang sumali si Camila Zay, di ba? Ma, pumayag na kayo kay Matthew. Gusto nyo bang si Camila Zay ang makapangasawa sa pamilyang Son? Hayaan nyo siyang apihin tayo. Paano kung gamitin niya ang impluensya ng pamilyang Son para mag-higanti? CJ, payag na ako. Talaga? Sasabihin ko na kay Camila, ang magandang balitang to. Matthew Lin. Camila, nandito ka na. May magandang balita ako. Para sa'yo. Pumayag na si inay sa kasal natin. Ano nang sinabi mo? Alam ko, ito ang matagal mo ng pangarap. Anong masasabi mo? Masaya ka na ba? Matthew Lin, ang yabang mong talaga. Wala na akong sasabihin pa sa'yo. Nabalitaan kong buntis si Savannah Hie. Umuwi ka't alagaan mo siya. Alam mo na pala. Aksidente lang yon. Itinaguyod ko ang batang yon para makipagsundo sa nanay ko. Pero hindi ko kailanman itatanggap ang batang yon. Hindi mo kailangang magpaliwanag sakit. Panloob ninyong pamilya to. Wala akong kinalaman dito. Camilaxi, lubos kitang pinaglaanan. Paano ka naging ganito kasakit? Kailangan ba talagang bunutin ko pa ang puso ko para lang paniwalaan mo ako? Pagka matapat, meron ka ba niyan? Ako man, o si Savannah Hie, pati na iyong mga dati, lahat ng iyong pag-ibigan. Mula simula hanggang katapusan, ikaw lang ang minahal mo talaga. Tigilan mo ang pagpapanggap kung magdrama ka't emosyonal. Ang pagganito mo, nakakadiri na talaga. Camila, bakit ka naging ganito? Dati mabait ka at mapagmalasakit. Hindi mo ako kinakausap ng ganyan. Matthew, sa'yo'y biglaan ang pag-alis ko. Pero para sakit, taon-taong paghihirap ang dinanas ko. Pagkaubos ng pagmamahal, wala nang saysay ang ating relasyon. Camila, 7 taon tayong magkasama. 7 taong pagmamahalan, paano mo basta, itatapon na parang walang halaga, wala man lang pagkakataon, na ituwid ang lahat, paano ka naging ganito kasakit? Pagkakataon, 7 beses na kitang pinatawad. Ang kapalit, paulit-ulit pagtaksil at pananakit. Wala nang pagpapatawad pa. Tulad noon, nang porsigido ako, makasama ka. Ang pag-alis ko ngayon, ay walang paglingon pa. Talagang hindi alam ni Savannah Hie ang nararapat sa kanya. Ginawan ko siya ng napakamahal na toniko at gamot sa pagbubuntis. Pero ni Katiting ay hindi niya ininom. Ibinuhos niya lahat. Inay, hindi ba kayo mismo ang nagpumilit na dito siya manatili? Ngayon kayo pa ang nagrereklamo. Ikaw. Yang si Savannah Hie, ano na naman ang kanyang pakana? Magaling ka talaga, Savannah. Hindi ko inakalang tunay ngang makakapag-asawa ka ng mayaman. Mukhang yung napakamahal na kursong sosyal ay hindi nasayang.
Hindi nyo alam, gaano ako napapagod sa pagpapanggap na masunurin sa harap ng matandang bruha araw-araw, at kailangan kong inumin ang kakaibang sopas at gamot na ginagawa. Sawa na ako dito. Hintayin nyo lang ang aking kasal. Pahihirapan ko siya. Oo, pahirapan mo siya, at ikaw na ang maghahari sa pamilyang Lin. Savannah Ye. Bienan, bakit kayo nakabalik? Mga kaibigan ko po ito, nabalitaan nilang buntis ako, kaya dinalaw nila ako. Hindi ba kayo ang nagsabing, bibili kayo ng gamit ng bata, bakit agad kayo nakabalik? Hindi nyo ba nakita ang biyenan kong dumating? Umalis na kayo ngayon din. Sige, aalis na kami. Bienan, Huwag kang magkunwari sa akin. narinig mo na ang lahat. Ikaw na malanding babae, lakas ng loob mong lokohin ako. Akala mo ba dahil lang sa sanggol sa tiyan? Hindi kita magagawa ng paraan. Kayong mag-ina ang tunay na salot. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Akala mo ba't papapasukin ka? Sa bahay ng pamilya Lin nang walang pahintulot ko. Ano naman? Habang nasa sinapupunan ko ang sanggol, ako pa rin ang magiging reyna ng pamilya Lin. Hanggang panaginip na lang yan. Simula ngayon, dito ka lang titira sa kwartong ito. Pagdating ng takdang araw, kunin mo ang at lumayo ka ng lubusan. Hindi ako sisuko ng ganito kadali. Matthew, tulungan kitang maghubad. Sino ang nagpahintulot na magsuot ka ng damit ni Camila? Hubarin mo agad, lumabas ka. Matthew, mahal kita. Basta't tanggapin mo lang ako. Okay lang kahit pamalit lang ako. Akala mo karapat-dapat kang pamalit kay Camila, isang mapagmalabis at mapaglinlang na tulad mo, kahit hubad ka sa harap ko, hindi kita titingnan kahit saglit. Paulit-ulit kayong nagwawalang bahala sa akin. Hindi ko hahayaang maging simple ang buhay ninyo. Hindi ba ito ang disenyong ginawa ni Matthew Lin para sa bagong produkto, Matthew Lin? Kung hindi ko makakamit, ako mismo ang magwawasak sa iyo, sisiguraduhin ko yan. Ang bagong produkto ng Lin Group ay akusado ng pangongopya sa trabaho ng iba. Nagsimula na ang investigasyon at pagkuha ng ebidensya ng pulisya. Nanay, tingnan mo ang mga netizens na ito, mabilis silang maghusga ng walang basehan. Hindi pa nga tapos ang investigasyon, nagmamalinis na agad sila. Kung may pag-iisip lang sila, noong ginagatasan mo, si Camila Zay, hindi sana sila nautumo ng ganon kadali. Ikaw, Tumigil ka. Wala kang ambag sa pamilya. Ngayon nagmamalaki ka pa? Pag bumagsak ang angkan namin, ano mapapala mo? Savannah Ye. Matthew, anong balita? Nalaman mo na ba? Sino bang gunggong ang nagsiwalat ng impormasyon? Ahas ka. Hindi ka ba masisiyang hanggang masira ko? Ikaw pala talaga. Walang utang na loob ka. Nakipagsabuatan ka pa sa labas. Para ipahamak kami, kung alam ko lang na ganito ang kalalabasan. Hindi kita dapat pinasok sa pamilyang ito. Dapat si Camila ang pinakasalan ng anak ko. si Camila Zay. Dati, lahat kayo minamaliit siya. Ano ngayon? Bigla nyo na lang napansin ang galing niya. Sayang, kahit lumuhod kayo sa kanya ngayon, wala na siyang pakialam. Karma nyo to sa pagiging mapagsamantala. Karma nyo yan. Ikaw, Ikaw na babae, lumabas ka sa bahay namin. anak ko, apo ko. Anak. Ano bang anak ang sinasabi? Mula simula hanggang katapusan, hindi naman ako nagdadalang tao. Ang kalokohang ito, tanging katulad mong uhaw sa ang maniniwala dito. Anong pakiramdam? Nang masayang na pag-asa, ano ang nararamdaman mo? Inay. Wala na ang... Talagang baliw ka na. Pinagsisisihan kong nakisalamuha ako sa'yo, kung hindi dahil sa'yo. Ang ibig mong sabihin kung wala ako, hindi sana kayo ni Camila Zay, napunta sa ganitong sitwasyon. Matthew Lin. Hanggang ngayon takas ka pa rin. Sa kailaliman, alam mong ikaw, ang tunay na nagtaboy sa kanya. Ikaw, may lakas ka pang magsermon.
Bakit hindi ako maglakas loob? Wasak na ang buhay ko dahil sa pamilya ninyo. Mula ngayon, ako'y mananatili sa inyong pamilya, Lin. Pahihirapan kita ng tulad ng paghihirap mo sa akin. Hanggang kamatayan. Huwag mong isiping pagpapanggap na baliw ay makakatakas ka sa pananagutan. May tao ba dyan? Dalhin niyo siya sa presinto. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Anong pinagkaiba kung ay pakulong mo ako? Anong magagawa mo? Mula ngayon, hindi ka rin ba mabubuhay sa ibang uri ng bilangguan? Mawawalan ka ng minamahal magpakailanman. Matutuyo kang mag-isa. Mawawalan ka ng lahi. Anong sakuna naman ito? Dapat noon pa ay pinapasok ko na si Camila sa pamilyang ito. Kung ganun ang angkan nating Lin. Hindi sana nasalanta ng masamang kapalaran. Napakabuting manugang ni Camila. Di lang kayang suportahan si Matthew. Sa karera niya, iginagalang pa niya ako ng lubos. Dr. Huang, ang husay ninyo ay parang himala. Mula nang inumpisahan ko ang mga pagkaing gamot na inihanda ninyo, gumaling na ang insomnia ko. Lalong sumigla ang kutis ko nitong huli. Ha. Ginang Eleanor. Ang totoo po, si Miss Camila ang gumawa ng mga pagkaing gamot, maagang gumigising at gabing natutulog araw-araw. Oras-oras na paghahanda, para lang masubukan ninyo ang kanyang mga likha. Siya na naman, akala ba niya sa mga maliliit na pabor na ito? Makakapasok na siya sa angkan ng Lin? Panaginip lang yan. Sa totoo lang, palaging mabait sa akin si Camila. Nung dinalaw ko ang sosyal na pagtitipon, pinagtatawanan nila ang pananamit ko. Siya ang nagligtas sa pagkakahiya ko. Matthew, yung binigay mong damit, ang dahilan kung bakit ako naging bida. Natahimik ang mga, gustong mapahiya ako. Siyempre, ilang gabing walang tulog si Camila para lang gawin yon. Dati siyang kampiyon sa Queen Fashion Design Competition. Anyway, kahit gaano pa siya kagalit, may bahay lang naman siya. Mababangatan kaya niya ang mamahalin. Kung makakasuot ang milyon-milyon. Kung nandito lang si Camila, tiyak may paraan siya para malutas ang problema ng kumpanya. Kasalanan ko, lahat ng to dahil hindi ko pinahalagahan siya noon. Binatang Panginoon, si Miss Camila ay mayroong siligtago sa bahay. Siya lang ang nag-aayos, hindi kami pinapakialam. Ngayong matagal na siyang wala, nais ko sana, linisin na kaya natin yun? Siligtago. Sa mahabang panahon, bakit hindi ko man lang nalamang may silid siya? Mahal na mahal ni Camila ang mga nasa loob noon. Ano kaya ang mga yon? Si Camila pala, ang daming kinuha nating litrato. Ito yung panahong nililigawan ko pa si Camila. Dito ko siya iniligtas noon. Yung suot kong damit noon. Hindi ko inasahang, itatagal niya to hanggang ngayon. Ito ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Camila, humiwalay na ako sa pamilyang Lee. Ngayon, tanging lata lang ang kaya. Gamiting pantayo. Pero huwag kang mag-alala, pag nagtagumpay na, papalitan ko to ng diamante. Ayos? Hindi. Sa puso ko, ito na ang pinakamaganda. Ano nang ginuguhit mo? Ay, wedding dress pala. Gusto kong ako mismo ang magdisenyo ng kasuotan mo. Isusuot mo yon sa kasal natin. Medyo pangit lang ang gawa ko. Hindi naman, gaganda ako riyan para pakasalan ka.
Sabi ni Matthew. Gusto niya ng mainit na kape na ako mismo ang gumagawa. Sabi ni Matthew. Kapag stable na ang kumpanya, ikakasal na tayo. Sabi ni Matthew. Ang anak natin sa hinaharap. Lalaki man o babae, love Camila ang palayaw. Love Camila. Lahat so inihanda ni Camila. Yun pala. Sobrang excited siya sa batang yon. Love Camila. Love Camila. Heto ang seke na 10 milyong dolyar. Kunin mo ang pera, at mawala ka sa paningin ko ngayon di. 27 taong gulang ka na, kahit gustuhin mong ipagbili ang sarili mo, isipin mo nga, sulit ka pa ba sa presyong to? Akala mo ba, gugustuhin kanyang gamit na, tangang-tanga lang ang tatanggap sa'yo. Camila. Pasensya na, Camila. Mali ako, bumalik ka na. Nanay, nakakulong si Matthew sa storage room ng 3 araw ngayon. Kahit anong tawag ko, ayaw niyang lumabas. Ano? Matthew, ako ito. Buksan mo ang pinto, sige na. Matthew, Ang tagal ko nang tinatawag siya, pero ayaw sumagot. Paano kung may nangyari sa kanya dyan? anong dapat nating gawin? Inay, umurong ka. Matthew, anong problema mo? Matthew? Matthew? Bakit nakatitig ka lang? Sa manikang ito. Kung nandito pa sana ang batang yon. Malapit na sana silang isilang, di ba? Inay. Sabihin mo sa akin. Mas magiging kamukha kaya sila. O kay Camila. Anong bata? Anong pinagsasabi mo? Anong nangyayari dito? Tungkol kay Camila Zay, buntis siya dati. Nagpa-abortion siya. Malaking bagay ito. Bakit hindi mo sinabi? Ito, matagal na itong nangyari. Noon pa man, si Matthew, ayaw din magsalita. Matthew, nakalipas na ang lahat. Huwag kang masyadong malungkot. Inay. Sa tingin mo masama akong tao? Paano naman, anak ko? Anak ko, hindi ganoon. 3 araw akong nag-isip dito. Lumalabas na dati pa. Marami akong ginawang masasamang bagay kay Camila. Hindi na ako makatao. Hindi ako tao. Mateo, huwag kang ganito. Mateo, huwag mo itong gawin. Nawala siya sa akin. Ako ang nawala sa kanya. Kasalanan ko ito. Ako noon ang pumigil. Sa inyong dalawa, magpapaumanhin na ako sa kanya. Ihilingin kong bumalik siya. Pwede ba yan? Hindi na siya babalik. Hindi niya ako patatawarin. Hindi niya ako patatawarin. Hindi ako tao. Haha, anak, huwag kang ganito. Kung ganyan ka, paano na ako? Mabubuhay ng ganito. CJ, kahit anong mangyari, ihingi ako ng tawad sa kanya. Hahanapin ko siya. Pwede ba yan? Ma, hindi yan madali. Binablock na lahat ng contact info natin sa pamilya. Pinalitan pa niya ang numero niya. Sa ngayon, Wala tayong paraang makita siya. Si Henry kaya, o si Eve Andy, hindi ba sila malapit kay Camila? Puntahan mo sila. ngayon din, panig silang lahat kay Camila. Ayaw nila tayong tulungan. Pumunta ka sa bahay niya, sa opisina niya. Hindi ako naniniwalang. Mawawala lang siya ng ganun. Bilisan mo. Sige, pupunta na ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Kahit luluhod ako, ihingi ako ng tawad kay Camila. Pwede ba yan? Si Camila ay nag-host na kanyang personal na fashion show ngayon. Hintayin muna nating matapos siya. Saka tayo pupunta sa kanya. Ang fashion show ngayong araw ay natapos na. Maraming salamat sa lahat ng bisita, sa inyong suporta at pagdalo. May tanong ako. Ang mga damit na ito, bagamat napakasining, sa aking pag-analyze sa merkado, ang inyong estetika ay hindi tugma sa kasalukuyang uso. Nay, mukhang si Camila, kahit magaling sa design, ay hindi pa rin gaanong sumasabay sa mga designer ngayon. Matagal na siya, naging may bahay, pero kahit anuman. Ako si Matulin. Hahawak parati sa kanya. Kakakuha lang ng balita mula sa backstage. Ang mga disenyo ni Camila ay in-order na ng ilang French na fashion magazine. Patuloy na dumarami ang mga order hanggang ngayon. Magaling. Sigurado na ako, sa galing ni Camila, magtatagumpay siya. Tama, kung sakaling mapaigo, pinakamalala, mag-swimming na lang siya pabalik. Bagay pa bang banggitin yung 800 taon na ang nakaraan? Kailangan pa ba ulit-ulitin? Tigilan niyo iyang kalokohan.
Manood kayong maayos. Inay, ang galing ni Camila. Talagang hindi pangkaraniwan si Camila. Binibining Camila. Ako ang presidente ng Paris, Haute Couture Association sa France. Hinahangaan ko ang iyong talento. At imbitahan kayong sumali sa aming asosasyon para sa isang taong pag-unlad. Hindi pwede. Sino yan? Anong nangyayari? Paano siya nakarating doon? Camila. Matthew, may ilang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Camila, patawad. Nagkamali ako. Minsan ko nang nakalimutan ang mga pangako ko sa'yo. Hindi ko iningatan ang iyong pagsisikap. Akala ko'y karapatan ko. Ang mga sakripisyo mo, para bang para sa akin lang. Nadiliman ko ang iyong liwanag. At ikinulong kita sa sarili kong mundo. Camila, talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Pwede ba? Sino iyon? Bakit siya nakikipag-ayos ngayon? Sa fashion show pa ng iba? Huling-huli na ang paghingi ng tawad. Hindi nagagalit ang mga sugat ng nakaraan. Kaya, hindi ko tatanggapin ang paumanhin. Camila, talagang alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Babawi ako ng doble sa'yo. Pwede na ba? Camila, ito ang pangako. Aking ginawa noon sa'yo. Ngayon, ibinabalik ko ito sa'yo. Gusto ko ang mainit na kapeng ginagawa mo. Nais kong ibigay sa'yo isang marinal na kasal. At, sa hinaharap ang ating mga anak, lalaki man o babae. Ang palayaw nila ay, mahal na Camila. Ikaw, Ang munting bahay, punang mga nakatalagang alaala, nasaksihan ko lahat, kaya lubos kong nalaman ang pagkakamali ko. Camila, Camila. Nakaluhod si Tita Eleanor sa harap mo. Alam ni Tita Eleanor ang kanyang pagkakamali. Dahil sa tapat na ni Matthew, patawarin mo na siya, pwede ba? Nakikiusap si Tita Eleanor. Kung wala ka, si Matthew, ay hindi mabubuhay. Camila, ako rin ay nakaluhod sa'yo, basta't payag ka, gagawin ko ang lahat. Camila, talagang alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo na ako, sige na, bumalik ka na. Matthew, pakawalan mo na ako. 7 taon akong nakakulong sa hawla mong ito. Kung talagang mahal mo ako, hayaan mong bumalik ako sa sariling langit ko. Binibining Camila, ako ang pangulo ng samahang Haute Couture ng Paris. Hangad kong pasalamatan ang iyong talino. At taos puso kitang inaanyayaha, sumali sa aming samahan, para sa isang taong pag-aaral. Hindi. Matthew, nakalimutan mo na ba kung bakit tayo nandito ngayon? Kung papayagang umalis siya, paano mo siya muling makukuha? Inay, pabayaan na natin siya. 7 taon ko na siyang ikinulong. Panahon na, upang siya ay bumalik sa kanyang sariling langit. Salamat, Maestro Eliza. Tinatanggap ko ang inyong paanyaya. Sa wakas ay lumitaw, sa ilalim ng mahinang ilaw. Siya'y nagniningning. Binabati namin si Binibining Camila sa matagumpay na fashion show niya. Mula ngayon, ako'y mananatiling sa sulok na hindi mo nakikita, nagmamahal. Camila, nais kong lumipad ka ng mataas. Camila, maligayang bati, ang fashion show ay matagumpay na nagtapos. Nagpadala ako ng imbitasyon sa'yo. Bakit hindi ka dumating? Ito ang pinakamahalagang sandali ng karera mo. Paano ako makikialam sa tagumpay mo, hindi ba? Matalino nga. Kaya, singsing na naman ba ang ipamimigay mo? Ang singsing ay hindi lang basta regalo. Ito'y may iisang kahulugan lamang. Na ako'y umiibig sa'yo. Camila, tatanggapin mo ba ako? Camden, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero bata ka pa masyado. Hindi mo pa alam ang tunay mong gusto. Paano naging hindi ko alam? Mula nang una kitang makita. Ikaw na ang minahal ko. 7 taon kitang minahal. Minsan, akala ko rin nakasumpong ako ng tunay na pag-ibig. Para sa pag-ibig na iyon, isinakripisyo ko ang lahat. Walang inisip na kahihinatnan. Ngunit sa huli, isang laruan lang pala ng mayamang lalaki ang pag-ibig. Camden, ayokong muling mahulog sa bitag ng pag-ibig. Ayos lang. Maghihintay ako. 7 taon na akong naghihintay. Kaya ko pang maghintay ng marami pang 7 taon. Ipapakita ko ang katapatan ko. Paniniwalaing, ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi pansamantala lang. Camila, Camden, handa ka ba? Paumanhin.
Camila. Sabi ng guro. Mag-aaral ka sa Pransya ng 1 taon. Sa taong ito, ipapakita ko ang pagbabago ko. Hindi mo kailangang magbago para kanino man. Tayong lahat ay malayang individual. Walang pilitan, walang pagpapanggap. Hindi popular ngunit malaya. Walang pagbaba, walang paghahambing. Ako lang ang natatanging ako. Mula ngayon, 2 bagay lang ang gagawin ko. Magsumikap at mahalin ang sarili. Hindi ako magiging rosas na gustong-gusto ng lahat, kundi isang mirasol na tanging sa akin lamang.